25. At kinagagalak ko po sa inyong ibalita ang aking pag-iikot dito po sa Luzon o Maynila. Partikular na po sa City of Mandaluyong. At sinagya po namin ni kasamang Bagwis at upang mapuntahan namin ang nagpapapiling incoming senator. At napakaganda po ng approachable ng kanyang mga staff, si Attorney Don Marcelino, tsaka dating Vice Mayor si Attorney Cruz. At in-entertain po kami, maging po yung kanyang mga staff. At hindi po nagtagal, dumating po ang kanyang 5 sa kanyang rosas o anak, no? At napakabait po, no? 3 terms first City Councilor ng Mandaluyong City. At in-interview po namin, manood po kayo mga kababayan, napakaganda po ng kanyang kwento sa kanyang ama, ang ating pong kasalukuyan Secretary DLG Attorney Benor Abalos ay galing din pala sa mahirap at naging tagapagtanggol din ng mahirap natin mga kababayan. At ito ang atin dapat na makita, yung mga leader na hindi po mataas, madali po natin makakausap, malapitan. At bakit nga ba nagpapapili ng senator? Ano po ang kanya may tutulong sa atin minamahal na sambayanan Pilipino? At dito po ang ating kwento. Kasama po kami ni kasamang Bagwis, ang aming interview na wala pong alinlangan na sinagot kami at binigyan kami ng pagkakataon. Kami po ay lobos na nagagalak ni kasamang Bagwis. Ito na po, huwag po kayo kukurap at mapapakinggan niyo po ang aming interview kay Attorney. Nakikinig sa mga nakikinig po sa ating programa ngayon. Maraming salamat po sa inyong pag-ilak. Ako nga po ang isa sa 5 rosas ng mga anak po ni Secretary Benhar dahil kami po ay 5 babae at 1 lalaki po. So, alam namin kung gaano kasipag po ang ating former Secretary ng DILG at kahit pa nung siya ay puno bayan ng lungsod ng Mandaluyong ay doon nakikita kung gaano siya kasigasig at pagpamamahala ng kanyang tutunin bilang isang executive at secretary. Ano masasabi niyo bilang ama o anak ng ating incoming senator? Siyempre, tayo ay proud. Sa totoo lamang po, ako mismo ay naging saksi nang siya po ay maging konsehal, naging mayor ng lungsod ng Mandaluyong, naging congressman, so naging mambabatas na rin po siya, at naging chairman ng MMDA, at naging secretary sa isa sa pinakamahirap na departamento, masasabi natin sa ating bansa, at yan po ang department ng DILG. At ito ang masasabi ko, kung saan man po mapunta si Secretary Benhar, siya rin po pala bago ang lahat yon ay naging isang human rights lawyer, naging abogado po siya ng mga vendor, ng mga driver, ng mga biktima at inapi po. At in between po, being mayor and secretary, chairman of the MMDA, siya rin po ay naging professor sa UP, School of CLRG or sa College po of Local Governance po. So, ito po ang masasabi ko sa aking ama, kay Secretary Benhar. Siya po ay totoong tao at malaki po ang kanyang sinseridad, lalo na sa pagtrabaho. Ang palagi nga pong sinasabi niya sa akin, dahil nung minsan po ako ay nagpaalam kung pwede ba akong maging konsehal. Alam niyo ba, siya pang unang tumutol at nagsabing hindi. Kasi sabi niya, Charis, hanggang sa mapatunayan mo na ang pagserbisyo mo or ang pagpunta mo sa pagiging konsehal ay tama at talagang gusto niyo ay ang true public service, that's the only time I will allow you to run. At nakumbinsi ko naman po ang aking ama. Dahil ang sinasabi niya, ang pwesto, ang posisyon, hindi yan permanente. Temporary lamang yan. Bilog ng mundo, minsan nasa taas, nasa baba. Ang importante sa lahat, nagawa mo ang dapat mong gawin, nagawa mo ang tama para sa ating kapwa. At yan naman ang aking pinagmamalaki sa akin. Ma'am, Doc Sandigan po no, from Alsuaran News in Pinpoint at itong SK Times. Isa po ako sa Tagangad, no? Nakikita ko po yung mga programa niya at saka membro rin po ako ng PNP Press Corps ng Sultan Kudarat.
ang inyo pong ama ay masipag po sa kanyang pag-iikot. Ano po yung nagudyok at bilang siya po ay tatakbo na senator, ano po pangalawa, ano po yung may tutulong niya sa sambayan ng Pilipino? Pangatlo po, doon po sa matataas na pinanggagalingan niya, ito ba ay sa tingin niyo ay lalong makakatulong sa atin sambayan ng Pilipino? Maganda po yung mga tanong ninyo. Nung una po ay ano nga ba ang nagudyok? Kaya nga po nagsasabi ko, ang aking ama ay isang abogado. Alam niya ang mga batas at alam rin niya kung ano sa batas ang kailangan ng ma-revisit at kailangan ng maayos. Ang isa sa mga gusto niyang tingnan ay ang masiguro ang food security, maprotektahan ang ating farmers, ang ating agriculturalists. Ang kasama na rin dyan syempre ay mabisita or ma-revisit ang local government code. Because the way things are, marami po talagang kailangan ma-update dyan. At masasabi po yan ng ating mga mayor, governor, at pati na rin ang ating mga barangay captain. May mga parte na rin po talaga sa batas or sa local government code na kailangan na pong ma-update. Bukod pa po dyan, ay talagang sa nakikita niya in the realm of policy making ay marami pang kailangan gawin at baguhin. Pero ang pangalawang tanong po ninyo ay ano pa ba ang magagawa ni Secretary Benhar? Ayun nga po, alam niyo po si Secretary, nakaraan na rin po siya, bukod sa maraming posisyon, ay marami na rin po siyang presidente na pagdaanan. Pero ito lang ang makikitang consistent, lalong-lalo na sa bayan ng Mandaluyong. Kung sino si Secretary sa araw ng eleksyon, ganun rin siya in any other day, even as mayor, as MMDA chairman, and even as DILG secretary. Kung gano'n niyo siya nalapitan dati, ganun niyo rin siya nalalapitan ngayon. Because, related po sa third question ninyo, actually, hindi po siya nanggaling sa mataas. Ito po ang nakakagulat dyan. Ang aming pamilya po, ang aking lolo po mismo ay isang kadi na minsan ay naging part-time janitor po. Galing po sa hirap ang pamilyang Abalos. Si Secretary Benhar ay minsan rin pong nakaranas ng diskriminasyon ng dahil siya po ay apo ng isang locker girl at isang hardinero. Kaya nga ang sinabi ni Benhar, sinasabi po ni Secretary Benhar at sinasabi ng lideratong Abalos, walang Pilipino ang dapat makaranas ng diskriminasyon ng dahil mahirap ka. Walang Pilipino ang dapat mamatay sa sakit ng dahil mahirap ka. At lalong sa lahat, walang Pilipino ang dapat maging squatter sa sariling lugar. Ganyan po kami sa Mandaluyong, sa housing, sa education, at pati na rin po sa pang-medical. Lahat po ay naalaga, lahat po ay natutulungan. At yan po ang filosofiya ni Benhar Abalos, tama at tapat na pagkilos. Maraming salamat, ma'am. Pwede mo malaman ng ating mga followers ano po yung uling pangalan nyo at ano na po yung nagawa nyo bilang talagang kasi batang-bata pa kayo at kayo ay nagsiservisyo na sa napakalaking Mandaluyong City nito. Ano na po ang atin update at naitulong niyo sa atin dito mo sa mga kababayan? Po. Ako po pala si Konsehala Cherise Abalos Vargas. Actually po may 10 taon na po ako sa serbisyong publiko dahil 2013 po ako nang mahalal bilang konsehal. Naka 3 terms, number 1 councilor ako at masasabi ko naman po nung ako'y naging konsehal nung panahon na yon ay napasa natin or rather nabuksan natin ang Mandaluyong City College of Science and Technology. So, iyan po ay baby project pa po ni then Mayor Benhar Abalos dahil pinangarap nga po niya ang libreng edukasyon. Sa Mandaluyong po, papasok ka na lang sa eskwelahan dahil hindi lang tuition ang libre, pati ang kagamitan, ang uniform, ultimo pati medyas at sapatos, lahat po yan binibigay namin sa Mandaluyong. Pero ngayon, hindi lamang daycare hanggang senior high school, pati rin po college ay 100% tuition fee rin po. At yan po ang isa sa mga panukalang pinaglaban at pinasa po natin. Kasama po dyan ang Code of Parental Responsibility. Ito pong ordinansang ito ay nagsasabi at nagpapaalala na bukod sa responsibilidad ng gobyerno, ay may responsibilidad rin ng ating mga magulang para sa ating mga anak. This is to answer the problem kasi po urban po, highly urbanized po ang Mandaluyong. Nagkaroon po ng time na matindi po at marami po ang aming juvenile crimes or tendency of juvenile crime, mga nagbe-break ng curfew, mga nagagamit sa pagnanakaw, sa lahat pong yan. At sinasabi natin, tinatapik namin muli ang mga magulang
na bukod po sa mga bata mismo ay dapat ang pamilya ang nangunguna dyan. So sa Mandaluyong po, the government works very closely with the family and with the parents para mapababa ang incidence of juvenile crime. Isa pa po, at very proud po kaming gawin na ang Mandaluyong po is also home to the protection of women, children, and LGBT. So ito po ay para sa mga biktima ng domestic abuse. Kadalasan po kasi yung mismong nangaabuso sa kanila ay sila pa yung dapat nagpoprotekta dito sa mga biktimang to. Kaya nga po domestic abuse ang tawag po dyan. Sinisiguro namin na dito po sa protection center na to, may lugar silang matatakbuhan. Andito na rin po ang one-stop shop, may medico legal, may abogado, may social worker, para sa isang lugar na lang po ang puntahan ng ating mga biktima. At syempre, ang gusto nga lang talaga natin ay maproteksyonan itong mga biktima to. That's just some of the ordinances that I made in the 3 years that, in the 3 terms that I have been of service. At kung mapagbigyan po muli ng Mandaluyong at ako po'y mahalal sa ika-4 po naman pong termino, ay marami pa po tayong gagawin sa kababaihan, kabataan, at sa buong Kamandalenyo. Bilang anak, sino si Benhur Abalos? Sa bilang Sa totoo lang po, ang ama ko, hindi po siya yung tipong namamalo. Hindi siya yung tipong grabe mang disiplina. Ang ama ko yung tipong seryoso, pero ang gagawin po niya, ipapangaral niya sa'yo yung dapat mong gawin. Kaya para sa akin actually, mas mahirap yon. Kasi yung sa mga laki sa palo, kapag nakatalikod ang magulang, gagawa yan ng kung anong gusto niyang gawin. Pero sa akin, dahil nga na-explain sa akin ng ama ko na sabi niya kung anong gusto niya, ako, mahiya na lang akong gawin yung alam kong mali. Lalo na kung nakatalikod siya. Dahil ganun pong klaseng ama si Mayor Benhur. May malasakit, pero iba po ang kanyang pagmamahal. Talagang alam niya kung ano ang tama. Para sa kanya, dapat ginagawa lagi ang tama. Pero pinaparangan niya sa inyo na kaya natin ginagawa yung tama ay dahil para sa lahat naman yun. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa iyo, para sa lahat. Ganyan pong klaseng ama si Mayor Benhur. mensahe na lang para sa lahat ng nakikinig sa parating na campaign period at sa election time. Mensahe para sa lahat ng mga Pilipino na naniniwala sa kanyang kakayanan bilang incoming senator. Sa mga nakikinig at sa mga willing po na bibigyan ng pagkakataon si Secretary Benhur, ito lang po ang masasabi ko. Hindi lang sa eksperyensa sa paggogobyerno, hindi lang sa kaalaman at abilidad. Granted, nakita na siguro natin yan. Siguro gasgas na rin tayo sa pagsasabi niyan. Bilang anak, ang aking pag-apilya sa inyo, sana may pagbigyan ninyo ang taong may tunay na malasakit sa kapwa, ang taong mapagkumbaba. Actually, mahiyain nga po talaga si Secretary Benhur. Kung akala nyo pong medyo parang matapang, magugulat kayo yung akala nyo tapang ay dahil mahiyain po siya. At palagi niya kaming pinapaalala na pag mapagkumbaba lang kami palagi. So sana mapagbigyan nyo. At ang importante sa lahat, magaling pong tumanaw ng utang na loob sa Secretary Benhur. In fact, ngayon pa lang sinasabi niya, tatandaan natin ang mga tumulong sa atin dahil gusto ko kung mabigyan man ng pagkakataon, babalikan natin ang lahat ng yan. At nakita naman po natin yan. Nung siya po ay naging head ng ULAP at LCP, ang una niyang pinuntahan yung pinakamahihirap na LGU. Nung siya po ay naging DILG, hindi siya nagpahinga, buong Pilipinas binaba at inikot niya. Ganyan pong klaseng liderato si Mayor Benhur. Ayaw po niya nang nasa office lang, ayaw niya ng papel lang na nakikita niya. Gusto niya tao mismo, mga kwento mismo ng tao at yung mga problema na susolusyonan niya kagad. So, sa inyo po, sana mapagbigyan po si Secretary Benhur Abalos. Number 1 po sa balota. Maraming